Pilit niyang tinatago at tinatakpan. Pero gusto ni Lord na gumaling siya. Kaya inilabas ni Lord kung ano yung tinatago niya. Story time po tayo. Kakabalik po lang po namin galing Aklan. Kaya matagal din po akong hindi ng social media kasi nag-prepare po kami para dun sa aming mission trip sa Aklan. And we praise God kasi napakarami pong magagandang ginawa ni Lord sa Aklan. Isa po sa mga highlight ng aming mission trip doon ay yung aming house-to-house evangelism. So ang ginawa po namin ay naghati-hati kami into 4 groups. Nagpunta kami sa 4 na barangay. At ito po yung mga barangay na malalayo or liblib na hindi masyadong naaabot. Kaya kailangan maglakad ka ng malayo at wala talagang mga masasakyan. So yung iba ang ginagamit nila motor, nakikisakay sa habal or maglalakad lang talaga. At isa sa mga napuntahan namin ay itong si Nanay Emma. Meron siyang tindahan at nakakatuwa kasi winelcome niya kami. Nung tinanong namin siya kung pwede namin siyang ipag-pray, ay pinapasok niya kami sa tindahan at ayan mo, kitang-kita po sa picture na pinaupo niya pa kami. So, very welcoming sila, very hospitable, at kahit di kanila kakilala, i-welcome kanila. At nung sinabi namin na gusto namin siyang ipag-pray, gusto namin mag-share sa kanya tungkol kay Jesus, ay malugod naman niya kaming pinaunlakan. Nagsimula kami by praying for her. Tinanong namin siya kung ano yung mga prayer request niya. Nag-request siya for prayer for provision sa family, na hindi na sila mahirapan kasi aminado tayo sa probinsya, mahirap po talaga yung buhay. So yung tindahan nila na yan ay parang pautang lang, pinapaikot lang nila yung kapital, tapos pambibili lang nila ulit, and yung kinikita, paghahati-hatian pa nila na mga nasa co-op. So hindi sila ganun talaga nagbe-benefit masyado dun sa store. So si Dindin, yung kasama ko na naka-white, pinag-pray niya na si Nanay Emma, na love siya ni Lord at gusto ni Lord na maranasan niya yung pag-ibig ni Lord sa buhay ni Nanay Emma, gusto siyang magpakilala. So, nag-bless kami, binless namin siya and pinag-pray din namin kung ano yung mga prayer request niya, provision, financial provision, na maging maayos yung pamilya niya. So, okay naman, nagre-respond naman si Nanay Emma, gumaganon siya habang nagpe-pray. So, tapos na, diba? So, nag-aantay na lang kami na magbababay na kami. Pero, alam niyo po ba, bago kami umalis, ito yung magaling na part dun kasi si Lord hindi siya papayag na hindi completely lumaya or gumaling yung tao na gusto siyang ma-encounter. Narinig ko ang Holy Spirit at sinabi sa akin ng Holy Spirit, tanungin mo siya kung meron siyang nakasamaan ng loob. Alam niyo po, wag po nating i-ignore yung mga ganong promptings ni Lord kasi kapag nagsasalita si Lord sa atin, gumagamit siya ng words of wisdom, words of knowledge. At kapag narinig mo yon na sinasabi ni Lord yun, sundin mo lang kahit parang ang weird, walang sense yung sinasabi or pinapagawa, kahit parang nakakahiya. Kasi hindi naman kami magkakilala ni Nanay Emma. Tapos bigla ko na lang siyang tatanungin, Nay, meron po ba kayong nakasamaan ng loob? Pero alam niyo po, pag kay Lord galing yon, for sure, i-honor or tatanggapin siya nung makakarinig. So, tinanong ko siya, Nay, tanong ko lang po, meron po ba kayo nakasamaan ng loob? Okay lang po ba yung puso nyo? Wala po ba kayong tampo ngayon? Mga unforgiveness or galit? Kasi yun yung ini-impress ng Lord na itanong ko sa kanya, di ba? Sabi niya, meron ako nakasamaan ng loob. Tagal na yan, 8 years ago. So sinabi niya, sobrang tagal na daw. Wala na yun sa akin, nakalimutan ko na yun, di ko na yun inaalala. Kaya hindi ko naman in-insist na alamin pa yung kwento. Kasi sinabi niya, okay na daw siya, di ba? Sabi ko, okay na po yun, pero meron po kayo nakasamaan ng loob. Sabi niya, oo, sobrang tagal na yun. Pero alam mo, parang sa boses niya, ma-discern mo na sinasabi niyang okay siya, pero hindi pa siya okay. Siguro dahil nahihiya siya, dahil strangers kami, hindi naman niya talaga kami kilala, tapos mag-open up siya sa amin, diba? So sinabi niya lang na okay siya, at nakalimutan na daw niya yun, yung 8 years ago na meron siyang nakasamaan ng loob. So, pero alam niyo, ito na yung pinaka-amazing part. Talagang si Lord, hindi siya papayag at ipapakita niya dun sa tao na yon kung gaano siya kamakapangyarihan, sukat na kahit yung tinatago-tago natin, kayang ilabas ni Lord sa liwanag para mapalaya tayo. So, pati po ako na-amaze and I do not take credit for this, mga kapatid. Gusto ko po itong i-testify para malaman natin na una, si Lord nagsasalita. Pangalawa, si Lord ay makapangyarihan. Alam niya ang lahat, kahit po yung mga hindi natin sinasabi. At anytime, kaya niya po yung i-reveal by using other people, by using circumstances. So sa pagkakataong ito, God has been gracious to us na sa atin po ni-reveal ni Lord. At alam niyo po, sinabi ni Lord sa akin, tanungin mo siya kung may kilala siyang Robert. Alam niyo, that was the first time na may in-instruct si Lord sa akin na ganun. Out of the blue,
sinabi sa akin ng Holy Spirit, tanungin mo siya kung meron siyang pangalang Robert. Siguro po sa pangkaraniwang mga tao, para ako po, nung una nag-hesitate, sabi ko, Lord, ikaw ba to? Talaga bang pinapatanong mo yun? Talaga ba na galing sa iyo yan? Kasi baka mamaya, imagine ko lang yun, pero alam niyo po, it was very clear. I knew that it was from the Lord kasi very strong yung conviction sa spirit ko, sa heart ko, na si Lord yung nagsasalita. And saan naman magagaling yung pangalan na Robert? Kasi nag-uusap lang naman kami, di ba? So, yun na nga po, I took a step of faith and sabi ko, Lord, ikaw ang bahala. Magre-respond lang ako dito sa pinapasabi mo. So, I did. Sabi ko sa kanya, Nay, meron pong pinapasabi si Lord, meron po ba kayong kakilala na Robert? Tinanong ko na agad straight kasi yun lang naman yung narinig ko eh. Meron po ba kayong kakilala na Robert? Alam niyo mga kapatid, yun yung nag-break nung hard wall kay Nanay Emma. Kasi pagkasabi ko nung Robert, sabi niya, ha? Siya yung kaaway ko ng 8 years ago. Siya yung nanakit sa akin. Silang dalawa ng asawa niya. So, alam niyo, all of a sudden, lumabas lahat ng mga sama ng loob niya. Umiyak na siya. At lumabas na yung pain na tinatago niya. At alam niyo, naamangha siya eh. Sabi niya, parang paano mo nalaman? At paano mo siya nakilala? Sabi ko, Nanay, hindi ko rin po alam. Basta pinapasabi lang po sa akin ni Lord, tanungin po kita kung may kakilala kang Robert. Kasi gusto po niyang gumaling ka sa puso mo. Na gusto niya na po ni Lord na magpatawad ka para gumaling ka. So to cut the long story short, nagpray kami at tinanong ko si Nanay kung gusto niya nang mag-release ng forgiveness kay Robert. Apparently, hindi pa pala siya nakakapag-release ng forgiveness kasi parang naging malaki yung away nila. Parang concerning yata dun sa tindahan or sa lupa. At dala-dala niya yung bigat na yun ng 8 years. Alam niyo po, pag hindi po tayo nagpapatawad, tayo po yung talo. So for 8 years, bigat na bigat si Nanay. At alam niyo bang naging epekto pa noon? Nagkasakit siya. Kasi sabi po sa Bible, a heart that is crushed makes us sick. So sabi ko, alam niyo, Nay, I think ang magiging susi sa paggaling mo, hindi lang po emotionally but also physically, is for you to release forgiveness kay Robert. Naiyak siya kasi first time niyang ma-witness na si Lord, alam yung pinagdadaanan niya at gumamit si Lord ng tao para sabihin sa kanyang, nakikita kita, alam ko yung mga iniyak mo, alam ko yung mga luha mo at alam ko nasasaktan ka pa rin hanggang ngayon. So nilid namin si Nanay Emma to pray a prayer of forgiveness. Lord, pinapatawad ko na si Robert. At alam niyo, iyak siya ng iyak. At kami rin, iyak na rin kami ng iyak kasi na-amaze kami sa ginawa ni Lord. Hindi namin in-expect na kayang gawin ni Lord yon through us. So, ang ending po, after nun, iyak siya ng iyak, tinanggap niya si Lord as her personal Lord and Savior. And pasalamat siya ng pasalamat kay Lord. Pasalamat sa inyo na ginamit kayo ni Lord para pagalingin ako, para bigyan ako ng hope, ng pag-asa. So, nag-release din kami ng prayer of healing, forgiveness, blessing kay Nanay. At sabi ko kay Nanay, Nay, ngayon pinalaya ka na ni Lord sa sama ng loob. Kaya, alam mo, may nawalang bigat. At umaliwalas nga po talaga yung mukha niya, mga kapatid. And so, gusto ko pong i-encourage kayo na wag po nating baliwalain yung mga promptings na binibigay sa atin ni Lord. And lastly, hindi po kawalan kung magpapatawad tayo because there is healing when we forgive.